Ang lalaking ito ay medyo kakaiba, dati siyang malabo ang paningin, ngunit pagkatapos ng isang gabi ay bumalik na ito. Mahiyain siya sa simula ngunit nangahas siyang harapin ang mga bully sa paaralan. Bukod pa rito, mayroon siyang telepathic na koneksyon sa kanyang matalik na kaibigan. Ang panlasa niya sa pagkain at mga panaginip sa gabi ay magkatulad sa kanyang matalik na kaibigan. Noong araw na iyon, naghagis ng barya ang dalawang matalik na magkaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang barya sa lupa na sinundan ng paghila sa kortina ng drawer. Isang magandang babae ang lumitaw sa harap nila, napaka-inosente at napaka-sensual. Ang kanilang mapagpasyang unang pagkikita na nagtakda ng kanilang mga komplikadong relasyon na hindi na mapuputol pa. Si Sontak ay ang bagong estudyante sa paaralan. Nang ipakilala siya ng guro, partikular na pinaalalahanan si Gojo na mag-ingat dahil baka kunin ni Sontak ang kanyang pwesto bilang top student. Kilala si Sontak sa kanyang dating paaralan na napakagaling sa pag-aaral. Walang komento si Gojo dahil sa kanyang pagiging malamig at tiwala siya sa kanyang pag-aaral. Si Sontak naman ay masigla at nagbiro sa guro na sanay siyang magpasimula ng gulo. Si Gojo at Chunhee ay matalik na magkaibigan na lumaki ng magkasama mula pagkabata at ang dalawa ay isang magulong personalidad at isang kalmadong personalidad. Si Sontak ay masigla at palabiro, isang basketball star sa court. Si Gojo ay kalmado at introvert, isang tahimik na genius. Ang mga magulang ni Chunhee ay parehong doktor at kapag abala sila ay madalas nilang napapabayaan si Chunhee noong bata pa. Nang tumatakbo si Chunhee sa ospital, nakilala niya ang kapatid ni Gojo na naka-confine. Mula noon, naging malapit siya sa pamilya ni Gojo at naging matalik na kaibigan ni Gojo. Magkasama nilang sinimulan ang kanilang buhay sa high school. Ang malamig na si Gojo ay ginulo ng mga bully sa paaralan. Tumpak na kinalkula ni Gojo ang oras na katatapos lang ni Chunhee maglaro ng basketball. Gaya ng inaasahan, isang basketball ang biglang lumipad at tumama mismo sa ulo ng pinuno ng mga bully. Ang dumating ay si Chunhee na nanalo sa laro sa court. Hindi nasisiyahan ang pinuno ng mga bully dahil ipinagtanggol ni Chunhee si Gojo. Sinasabi na hindi nararapat ang relasyon ng dalawa, hinubad ni Chunhee ang kanyang backpack at tinuruan ang bastos na pinuno ng mga bully ng isang leksyon matapos ang ilang rounds. Ngunit nang tumayo muli ang pinuno ng mga bully para lumaban, biglang tumigil si Gojo sa pakikipaglaban. Binagsak siya ng pinuno ng mga bully at akmang gagawin pa ito ng pinuno ng mga bully. Tumunog ang boses ng guro, eksaktong kinakalkula ni Gojo ang oras ng pagdating ng guro at sadyang tinanggap ang suntok. Bilang biktima, hiniling niya sa guro na parusahan ng husto ang pinuno ng mga bully. Sumulat si Gojo ng liham ng paghingi ng paumanhin para kay Chunhee. Naalala ni Chunhee na birthday niya ngayon. Umaasa siyang makakauwi sila ng magkasama para kumain ng sabaw ng damong dagat. Sa sandaling ito, napansin ni Chunhee ang isang kalapati na nakadapo sa bintana at natakot siya na agad siyang bumagsak sa sahig. Walang naniniwala na si Gojo na walang kinatatakutan ay takot sa lahat ng uri ng ibon mula pagkabata. Kinutya siya ni Sontak bilang isang imbisil at umalis sa silid-aralan. Naghanda si Lola ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain para ipagdiwang ang kaarawan ni Sontak. Pagkatapos kumain, binalot ni Lola ang mga pagkain at hiniling kay Gojo na dalhin ang mga ito sa ospital. Nagreklamo si Gojo tungkol sa kanyang mga magulang na puro trabaho lang at walang pakialam sa kanya, ngunit hindi niya maaaring suwayin ang kanyang lola, kaya dinala pa rin niya ang pagkain sa ospital. Ibinigay ng nanay ni Sontak sa kanyang anak ang isang soccer jersey. Sa kanyang paningin, walang pagkakaiba ang basketball at soccer, at malamang na gusto rin ng kanyang anak ang soccer. Pinagalitan ng tatay ni Sontak ang kanyang asawa sa maling regalo, nakita niyang mag-aaway na naman ang dalawa. Maagap na namagitan si Chunhee at masayang tinanggap ang regalo. Nang paalis na, niyakap ng kanyang ina si Chunhee. Naisip niya na ang kanyang munting anak ay lumaki na, at alam niya na dahil sa trabaho, marami siyang nasayang na oras kasama ang kanyang anak. Gusto niyang makipag-usap pa kay Chunhee, ngunit biglang tinawag siya upang mag-asikaso ng isang pasyente. Pinayuhan lang niya ito ng ilang simpleng salita at mabilis na bumalik sa kanyang trabaho. Kinabukasan, pumunta si Chunhee at Gojo sa isang barbershop. Nakita nila ang larawan ng artistang si Lee Hae-ji sa isang magazine sa barbershop. Nakita ng may-ari na gusto nila ang larawan at pinahintulutan silang punitin ang larawan para itago. Nang turn na ni Chunhee na magpagupit, nangako si Gojo na pag-uusapan nila kung sino ang magmamay-ari ng larawan, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos magpagupit ni Chunhee, binigkas ni Sontak ang larawan at inangkin ito para sa sarili niya. Mabilis na tumakas si Sontak at ang isa pa nilang kaibigan habang hinahabol sila ni Gojo ng walang humpay. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Dinala siya ni Sontak sa klinik at doon nila nakilala ang magandang si Chunhee. Sa edad na puno ng imahinasyon tungkol sa ibang kasarian, ang dalawang lalaki ay labis na naakit kay Chunhee. Ngunit sa oras na ito, walang sinuman ang nag-iisip na ang kanilang matagal ng pagkakaibigan ay malaki ang magbabago dahil sa pagdating ni Chunhee. Dahil sa pagkatalo sa laro, pinarusahan si Sontak na makipagpalitan ng t-shirt kay Gojo. Suot ni Gojo ang jersey ni Sontak at nagtatamasa siya ng katayuan ng isang nagwagi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasalubong ang dalawa kay Chunhee sa daan. Inihanda rin ni Chunhee ang isang jersey na katulad ng kay Sontak para sa kanyang kapatid na lalaki. Inaasahan niyang muling makakasama ang kanyang kapatid na lalaki. Nang makita niya ang likod ni Gojo na nakasuot ng jersey, napagkamalan niyang kapatid niya ito. Kuya, itinaas ni Chunhee ang kanyang ulo sa katahimikan ni Gojo at noon lang niya napagtanto na nagkamali siya ng pagkilala. Malamig siyang humingi ng tawad, binaliwala ang mga
mga bulong ni Suntak at umalis. Ang pagdating ni Chunhee ay nagpabago sa pag-iisip ng mga kabataang lalaki tungkol sa ibang kasarian. Hindi mapakali si Suntak at nainggit kay Gojo na laging nakakapag-aral ng may focus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tila kalmado na si Gojo ay nagulo rin ang damdamin. Ang grupo ng tatlo ay gustong subukan ang beer, ngunit hindi pinapayagan ang mga menor de edad. Sa kasamaang palad, pagkalagay pa lang ng beer at pagkain sa mesa, dumating ang mga pulis para magpatrol. Natakot ang tatlo at nagtatakbuhan. Nang huminto sila, nakita nila si Chunhee na nagtatrabaho sa isang restaurant. Bago iyon, matagal na tiningnan ni Chunhee ang relo sa bulsa ng kanyang kasamahan. Pagkatapos, mabilis na napansin ng kasamahan na nawawala na ang relo. Dinala ng tatlo ang peking AC card sa isang convenience store para bumili ng alak, ngunit isang tingin lang ng matanda ay alam na niyang peke ito. Nalulungkot silang ibinalik ang bote ng alak sa lugar nito. 2 beses silang nabigo. Tila galit ang tatlo nang biglang lumabas si Sojong mula sa convenience store habang umiinom ng beer. Ang bagay na hindi nila nagawa ni Sojong ng madali. Tiningnan ng tatlo si Sojong ng may ibang mata pagkatapos ng sandali. Nag-inom ang tatlo ng alak sa bahay ayon sa kanilang gusto. Hindi inaasahang aksidenteng nakakain si Gojo ng peanut butter. Bata pa lang siya ay may allergy na siya sa mani. Nag-aalalang naghanap si Chunhee ng gamot para sa kanya matapos ang matagal na pakikibaka. Nawala lang ang allergic reaction ni Gojo matapos itong makatulog. Lumabas si Chunhee para hanapin ang kanyang lola na hindi pa umuuwi. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ngayon. Marami pa ring bulaklak ang hindi nabebenta ang kanyang lola. Kinabukasan, dinala ni Gojo at Chunhee ang mga bulaklak sa paaralan. Pinuri ng guro si Chunhee na mukhang mas matipuno at lalaki sa suot na salamin. Instinctively na binigyang pansin ni Chunhee ang reaksyon ni Sojong at nakita itong nakatingin sa kanya. Mahiyain niyang inayos ang kanyang salamin. Sa SE class, nalaman ni Gojo na nahuli si Sojong na gustong mag-absent dahil wala siyang A uniform, kaya di nag-alok siyang ipahiram ang kanyang A uniform sa kanya. Maingat pa niyang tinulungan si Sojong na i-roll up ang kanyang sleeves at sabay silang lumitaw sa field. Dahil suot ni Sojong ang damit ni Gojo, agad silang pinagtatawanan ng kanilang mga kaklase. Si Chunhee lang ang nanatiling tahimik. Tinuruan ni Gojo ang walang talentong si Chunhee sa paglalaro ng basketball at hinintay si Chunhee na maka-score sa wakas. Masiglang ipinaalam niya sa lahat, pumapalakpak at sumisigaw para kay Chunhee. Nang lumingon siya, nakita niya si Sojong na mag-isang nagsasanay. Muli siyang naging coach para kay Sojong, tinuturuan at pinupuri ito na talentado. Napatawa si Chunhee sa eksena, ngunit nang lumingon siya, nalungkot siya. Sa gabi, pumunta si Chunhee sa bookstore mag-isa. Pagkatapos ng maikling panahon, bumalik ang kanyang sakit sa ulo. Hindi lang niya matiis ang sakit ng ulo, lumalabo rin ang kanyang paningin. Sa sandaling iyon, nakita siya ng mga bully sa paaralan. Nang makita nilang mag-isa siya, hinila siya ng mga bully sa isang liblib na sulok at sinipapi sinuntok siya. Si Chunhee, na sadyang masama na ang pakiramdam, ay walang lakas na lumaban. Samantala, mahimbing na natutulog si Gojo, tila nararamdaman ang sakit na dinadanas ni Chunhee. Ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng bangungot at napakahigpit na nakayakap. Si Chunhee, na may mga sugat sa buong katawan, ay dinala ng pulis sa ospital. Sa oras na ito, nalaman ng ina ni Gojo na bukod sa mga panlabas na sugat mula sa pambubugbog, si Chunhee ay may malubhang sakit sa bato at nagpapakita na ng mga sintomas ng pagkasira ng bato. Lubhang nagdalamhati ang lola dahil sa sakit sa bato rin namatay ang kapatid ni Chunhee noong nakaraang taon. Hindi niya inasahang hindi rin makatakas si Chunhee sa trahedyang ito. Magdamag na nagbabantay si Gojo sa ospital para samahan si Chunhee. Kinagabihan, biglang nagkoma si Chunhee. Kahit na naisalba siya sa oras, para tuluyang gumaling, kailangan niyang maghintay ng tamang donor ng kidney. Nag-aalala si Gojo na lumala pa ang kondisyon ni Chunhee at baka hindi na nito mahintay ang donor. Nag-isip siya ng matagal at nagpasya na siya na mismo ang mag-donate ng kanyang kidney kay Chunhee. Bilang isang doktor, alam ng ina ni Gojo ang mga panganib ng pag-donate ng bato. Hindi siya makakapayag sa desisyon ni Gojo. Kahit na nagpapasalamat ang lola sa kabutihan ni Gojo, ayaw niyang makita ang dalawa niyang apo na magkasama sa hospital bed. Sa parehong taon na namatay ang kapatid ni Chunhee dahil sa sakit sa bato, nasawi rin ang mga magulang ni Chunhee sa isang car accident. Sa panahong iyon ng kalungkutan, naisip ng lola na tapusin na ang buhay nilang magkasama ni Chunhee. Hindi niya inaasahang papasok si Gojo sa buhay nila na nagpasaya muli kay Chunhee. Nang malaman niyang abala ang mga magulang ni Gojo sa trabaho at pinababayaan siya, nag-alok ang lola na alagaan si Gojo para magkasama silang lumaki ni Chunhee. Sa paglipas ng mga taon, itinuring na ng lola si Gojo na parang tunay niyang apo. Siyempre, ayaw niyang isakripisyo ni Gojo ang sarili para kay Chunhee. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina at ng mga panganib at side effect ng kidney donation, desidido si Gojo na mag-donate ng bato kay Chunhee. Ayaw niyang mangyari kay Chunhee ang trahedya na sinapit ng kanyang kapatid. Hindi maipagkailan ng ina ang kagustuhan ni Gojo. Isinagawa niya ang pagsusuri para sa kanilang dalawa at sa kaloob-looban niya, umaasa siyang hindi magkatugma ang resulta para sukuan ni Gojo ang kanyang bala. Ngunit hindi nakisama ang kapalaran. Napakataas ng compatibility ni Gojo at Chunhee na nagdulot ng pagkalito sa mga magulang ni Gojo kung dapat ba silang matuwa o malungkot. Matapos kumbinsihin ni Gojo si Chunhee na tanggapin ang kidney transplant, mabilis silang dumaan sa operasyon.
operasyon. Bago ang operasyon, sinadya ni Gojo na magbiro para bawasan ang pagkakasala na nararamdaman ni Chunhee. Magkatabi silang nakahiga sa hospital bed. Taos pusong nagpasalamat si Chunhee at sumagot si Gojo na may nakakatawang mukha. Matagumpay niyang napatawa si Chunhee. Ang lola, na puno ng pag-aalala, ay naghihintay sa labas ng operating room. Nagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang dalawang apo. Ngunit, kasabay ng tunog ng makina, nagkaroon ng aberya sa operasyon. Isang luha ang dumaloy mula sa sulok ng mata ni Gojo. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Hindi mapigilan ni Sojong na tumingin sa upuan ni Chunhee at Gojo, ngunit nanatiling walang nakaupo sa mga ito. Ang mga babaeng estudyante na hindi gusto si Sojong ay kinorner siya sa equipment room. Sa mahalagang sandali, biglang bumukas ang pinto ng equipment room. Isang figura na silhouetted laban sa liwanag ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ang dumating ay si Chunhee na matagal nang nawawala. Ang likurang pinto ay bumukas. Humahangos na bumati si Gojo kay Sojong. "Ha, Sojong, masaya akong makita ka." Hinawakan ni Gojo ang kamay ni Sojong at inilabas siya na parang isang tagapagtanggol. Naiwan ang mga estudyanteng babae na nagtinginan at si Chunhee na may mukhang bigo. Pagkatapos nito, naging mas malapit ang relasyon ni Sojong, Gojo at Chunhee. Sinabi ni Gojo kay Sojong na sa susunod na manggulo ang mga babaeng iyon, poprotektahan niya ito. Lihim na napangiti si Sojong at hindi napigilan ni Gojo na magreklamo. Pareho sila ni Chunhee, ayaw tumawa ng malakas. Tumingin si Sojong kay Chunhee, nag-aalala kung tuluyan na ba itong gumaling. Nagtawanan at nagkwentuhan ang tatlo, malinaw na naging magkakaibigan na sila. Habang nag-aaral si Chunhee sa gabi, hindi niya maiwasang maalala ang ngiti ni Sojong at napangiti rin siya. Pagkatapos, biglang dumilim ang silid. Sa ilalim ng utos ni Gojo, mahigpit na binabantayan ng lola ang schedule ni Chunhee. Pinagbabawalan siyang magpuyat sa pag-aaral. Napansin ni Chunhee na matapos ang kidney transplant, marami siyang katangian ni Gojo. Halimbawa, nang makakita siya ng kalapati, kusang loob siyang umatras ng isang hakbang. Ngayon, tulad ni Gojo, natural na siyang natatakot sa mga ibon. Bukod pa rito, siya na isang kaliwete ay nakakapagsulat na rin ngayon gamit ang kanyang kanang kamay. Nang araw na iyon, masayang tinutulungan ni Gojo ang lola sa pagbebenta ng bulaklak at nakita niya si Sojong. Nais niyang bigyan ng bulaklak si Sojong. Alam ni Sojong na tinutulungan siya ng kanyang lola, kaya bumili siya ng 3 bulaklak gamit ang sarili niyang pera. Kinuha ni Gojo ang pagkakataon na imbitahan si Sojong sa linggo na uminom ng rice wine kasama niya. Lumalabas na isang kakilala nila ang gumagawa ng sarili niyang rice wine mula sa malagkit na kanin at pinapayagan ang lahat na magdala ng babaeng kaibigan sa araw ng pagbubukas ng alak. Agad na naisip ni Gojo si Sojong. Pumayag si Sojong na pag-isipan ito. Muling nalungkot si Chunhee at nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Agad na dumating ang linggo. Nakita ni Chunhee na magkasamang dumating sina Gojo at Sojong at masaya siyang nakarating si Sojong. Ngunit, naiinggit siya dahil mas malapit ang kanyang matalik na kaibigan kay Sojong. Nag-akyat ang 4 sa pader ng paaralan. Nagsilbing unan si Sontak para kay Sojong, habang nauna nang umakyat sina Gojo at Chunhee sa pader. Kasabay nito, inabot niya ang kanyang kamay kay Sojong at sunod-sunod na hinawakan ni Sojong ang kamay ng dalawa gamit ang lakas para umakyat. Habang naghihintay na mabuksan ang rice wine, ipinakilala ni Gojo si Sojong sa lahat ng nasa paligid. Habang kausap si Sojong, hindi sinasadyang napansin ni Gojo na tinitingnan ni Chunhee si Sojong ng direkta at may matinding damdamin. Kaya, inanyayahan ni Gojo si Sojong na lumabas para umupo at nag-usap silang dalawa sa duyan gamit ang paksa na sinabi ng kuya kanina. Napag-usapan nila na ang bawat tao ay mayroong mga lihim na walang nakakaalam. Naisip ni Gojo na ang lihim ay napakainit na hindi ito maitago sa loob ng puso. Kung nais ni Sojong na maghanap ng taong mapagsasabihan ng lihim, tiyak na siya ang tamang tao at paniguradong itatago niya ang lihim ni Sojong. Naantig si Sojong sa sinabi ni Gojo. Totoong may tinatago siyang lihim na hindi niya masabi. Tumingin siya kay Gojo at nagkatinginan silang dalawa. Kumalat ang isang mahiwagang kapaligiran sa paligid, ngunit nakakapanghinayang na isang sigaw ang sumira sa kapaligiran. Lumabas na natuklasan ng gwardiya ang tagpuan ng lahat at para hindi sila mahuli, nagkahiwa-hiwalay ang lahat at tumakbo. Hinila ni Gojo ang kamay ni Sojong at tumakbo ng mabilis. Ngunit, sa likuran pala, biglang nadapa si Sontak. Upang sagipin si Sontak, ipinagkatiwala ni Gojo si Sojong kay Chunhee at nanatili sila ni Sontak para harangan ang likuran. Hinila ni Chunhee si Sojong at tumakbo sa isang eskinita bago sila tumigil. Huminga ng malalim ang dalawa sa makipot na eskinita. Sa sandaling nagkatinginan sila, bumilis ang tibok ng puso na maihalong malabong damdamin at hindi maiwasang lumunok si Chunhee. Hindi napigilan ni Chunhee na tawagin ang pangalan ni Sojong. Bago pa siya makagawa ng anumang kilos, biglang tumunog ang telepono ni Gojo. Napilitan ang dalawa na puntahan si Gojo. Nakita ni Gojo na magkasamang dumating ang dalawa at hindi niya mapigilan ang inggit. Hinawakan niya ang kamay ni Sojong at gusto niya itong ihatid pa uwi. Napuno ng pagkabigo si Chunhee at tanging ang kaibigan niyang si Sontak lang ang hindi nakakaintindi sa lihim na tensyon sa pagitan nilang tatlo na bumubulong-bulong sa sarili. Bagay na bagay si Sojong kay Chunhee at bagay din siya kay Gojo. Napansin ni Chunhee na marami siyang katangian na katulad ni Gojo. Dati, siya ay may malabong paningin, ngunit bigla siyang hindi na malabo ang paningin. Kapag isinusuot niya ang kanyang salamin, malabo ang lahat. Kapag tinanggal lang niya ang salamin, saka lang siya nakakakita ng malinaw. Sa gabi, natulog si Gojo sa bahay ni Chunhee.
Tinatanong niya si Chunhee kung gusto ba niya si Sojong. Nagsinungaling si Chunhee na hindi niya ito gusto. Alam ni Gozo na hindi magsisinungaling ang mga mata ng isang tao. Hindi nagsabi ng totoo si Chunhee. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang dalawa at pareho silang hindi nakatulog. Kinaumagahan, gumawa si Gozo ng isang tasa ng kape para sa lola at napansin niya na nawawala ang kwintas na laging suot ng lola. Naiinis din ang lola at hindi niya alam kung saan nahulog ang kwintas. Habang kumakain at nag-uusap ang maglola, nasanay na sila sa pagiging late riser ni Chunhee at sa hindi pagkain ng almusal. Ang nakakagulat ay, maagang gumising si Chunhee sa araw na iyon at hindi lang siya masayang umupo para kumain ng almusal. Ginaya rin niya si Gozo at mapaglarong tinawag ang lola na lola mo. Akala ni Gozo ay ginagaya siya ni Chunhee. Alam lang ni Chunhee sa sarili niya na ang lahat ng iyon ay mga hindi sinasadyang reaksyon. Para mahanap ang nawawalang kwintas ng lola, tumakbo si Gozo sa lahat ng mga restaurant at pastry shop kung saan nagbebenta ng bulaklak ang lola. Ngunit wala siyang nakuha. Pagbalik niya sa paaralan, nasa klase ng musika na ang lahat at si Sojong lang ang natira sa silid-aralan. Sa sandaling iyon, nakita ni Sojong na walang tao, kaya naglakas loob siya na ilagay ang music player ng kaklase na nasa mesa. Sa kanyang bag hindi makapaniwala si Gozo na kayang gawin ni Sojong ang ganoong bagay. Umaasa pa nga siya na nagkamali lang siya ng tingin. Para hindi niya mapagbintangan si Sojong, binuksan niya ang bag ni Sojong. Nakita rin niya sa loob ang kwintas ng lola na isang alaala na iniwan ng ina ni Chunhee at nakaukit dito ang pangalan ni na Chunhee at ng kanyang kuya. Hindi magkakamali si Gozo. Gulat at bigo siyang tumingin kay Sojong. Sasabihin na sana ni Sojong, sa totoo lang, ako ang magnanakaw nang siya ay ituring na magnanakaw. Nawalan si Sojong ng intensyon na magpaliwanag at galit niyang sinabi na siya ang nagnakaw ng kwintas. Umalis si Gozo na bigo, ngunit hindi niya alam na kahit nagnakaw si Sojong ng maraming bagay, ang kwintas na ito ay hindi sinasadyang nahulog ng lola at pinulot lang niya. Balisa si Gozo, hindi niya matanggap ang pagnanakaw ni Sojong, ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang damdamin para kay Sojong. Na-misinterpret ni na Chunhee at Sontak ang nangyari sa pagitan niya at ni Sojong, kaya nagkaroon sila ng alitan. Tinago ni Gozo ang sikreto ni Sojong at hindi sinagot ang tanong ni Chunhee. Kinuha lang niya ang kwintas ng lola at sinabihan si Chunhee na ibalik ito sa lola. Kinabukasan, nakita ng tatlo si Sojong sa paaralan at nag-aalangan sila kung babatiin ba nila ito o hindi. Pagkatapos, nakita nila na inaasar ng mga siga ng paaralan si Sojong. Sumugod si Gozo at inabot ang kanyang kamay kay Sojong, na nais na paalisin si Sojong. Hindi siya pinansin ni Sojong. Tumayo siya at umalis mag-isa. Sa gabi, sinundo ni Chunhee ang lola pauwi at hindi niya na naman napigilan na kumilos na parang si Gozo. Inangat niya ang kanyang kamay para batiin ang lola at tinawag itong lola mo. Sa ngayon, lumitaw sa kanya ang paglitaw ng mas maraming katangian na katulad ni Gozo. Isinulat niya ang mga katangiang ito. Gusto niyang malaman kung bakit nagkaroon siya ng mga katangiang ito. Kasabay nito, maingat niyang tinanong ang lola kung magiging masaya ba ito, kung magiging mas katulad siya ni Gozo. Para sa lola, anuman ang mangyari, mananatili siyang apo na mahal nito. Ang mahalaga ay maging malusog at masaya siya. Ang ngiti ni Chunhee ay mas naging kapansin-pansin. Hindi niya inakalang balang araw ay tatawa siya ng malakas na parang si Gozo. Sa daan, nakita ni Chunhee si Sojong na may kakaibang ekspresyon. Sinabihan niya ang lola na umuwi muna at sinundan niya si Sojong para alamin kung anong nangyayari. Lumabas na si Sojong habang nagtatrabaho sa isang restaurant. Nakita niya ang telepono sa mesa ng customer. Gumamit siya ng matinding pagpipigil sa sarili para pilitin ang sarili na huwag itong kunin, ngunit ang pakiramdam na ito ay lubhang masakit. Nang matapos ang kanyang shift, hindi na niya mapigilan ang sarili. Tumakbo siya sa convenience store at kinuha ang mga merienda sa istante at inilagay sa kanyang bag. Hindi sinasadyang nakita ito ni Chunhee. Hula ni Chunhee, natuklasan ni Gozo ang sikreto ni Sojong, kaya nagkaroon sila ng alitan. Umupo siya sa hagdanan kasama si Sojong. Mula simula hanggang wakas, hindi niya tinanong si Sojong kung bakit niya ginawa iyon. Bawat isa ay may kanya-kanyang hindi masabi na paghihirap at ang paglitaw ng mga katangian ni Gozo sa kanya ay isa ring hindi kapanipaniwala na bagay. Kaya, iginalang niya ang mga iniisip ni Sojong. Nakikipagkita ang tatlong magkakaibigan para kumain. Sinabihan ni Chunhee si Gozo at Sontak na humanap muna ng lugar. Dumaan siya saglit sa bookstore at saka sumunod. Sa daan, nakita ni Chunhee ang bully ng eskwelahan na binubuli ang isang kaklase. Dati-rati, mahina siya, hindi siya maglalakas loob na hamunin ang bully. Pero ngayon, tuwing nasasaksihan niyang gumagawa ng masama ang bully, para siyang mailakas ng kabutihan sa loob na naghihintay lang na mailabas. Nang makita niyang hinihila ng bully ang kaklase sa ilalim ng tulay, hindi na napigilan ni Chunhee ang sarili niya. Hinarap niya ang bully at nakipagsuntukan siya rito. Pagkatapos ng ilang round, pinabagsak siya ng bully sa lupa. Hindi pa rin nakikita ni Gozo si Chunhee, kaya nagpa siya siyang lumabas para hanapin ito. Pagkakita niyang binubugbog si Chunhee, agad niyang pinabagsak ang bully. Unti-unting lumitaw sa paningin ni Chunhee, nakipagtulungan si Gozo kay Chunhee para talunin ang bully at ang mga kasama nito. Sa daan pa uwi, pinayuhan ni Gozo si Chunhee na tumakas kung sakaling makita niya ang bully sa hinaharap dahil hindi naman niya ito laging masasabayan. Laking gulat niya nang sabihin ni Chunhee na siya mismo ang naghanap ng away. Kahit na nasaktan siya, mas
masaya siya sa loob. Hindi maintindihan ni Gozo kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Chunhei. Sa pag-aakalang pansamantalang sigla lang iyon ni Chunhei, sinabi ni Chunhei kay Gozo ng gabing iyon na nakita niya si Sojong kaninang umaga at nagpaliwanag si Sojong. Ang kwintas ng lola niya na nakita sa kanya ay nagkataon lang. Bukod pa rito, nakita niya ang luha ni Sojong, kaya naisip niyang may rason si Sojong kung bakit siya nagnakaw. Nakita ni Gozo si Sojong na nagnanakaw, kaya naisip niyang ang pagnanakaw ay isyu ng pagkatao ni Sojong. Hindi na nagpatuloy ang kanilang pag-uusap dahil magkaiba ang kanilang opinyon. Naalala ni Chunhei ang mga kakaibang pangyayari sa kanya at tinanong niya si Gozo kung narinig na ba nito ang tungkol sa cell memory. Nag-aalala si Gozo, kaya hindi niya pinansin ang sinabi nito. Pinayuhan niya si Chunhei na matulog ng maaga, pero hindi makatulog si Chunhei. Para mapatunayan kung mayroon siyang cell memory ni Gozo, sinadya niyang kumain ng mani para mapatunayan ito. Di inaasahang, pagkatapos niyang kumain, nagpakita rin siya ng mga sintomas ng allergy na tulad kay Gozo. Maliban sa cell memory, wala na siyang ibang maisip na dahilan na makapagpapaliwanag sa lahat ng mga ugali at katangian na tulad kay Gozo. Nagising si Gozo. Sa unang pagkakataon, napansin niyang gising na si Chunhei. Nakita niya sa notebook ni Chunhei ang mga salitang tulad ng kanang kamay, paningin, takot sa pagkalunod. Naalala niya ang mga kakaibang ikinikilos ni Chunhei nitong nakaraan. Naalala niya rin na tinanong siya ni Chunhei tungkol sa cell memory kagabi. Bigla siyang napaisip na mula nang maoperahan si Chunhei sa bato, mas naging katulad niya si Chunhei sa ilang mga kilos. Pumunta siya sa paaralan ni Sojong para magpasalamat sa pag-unawa ni Chunhei. Binigyan niya ito ng isang bote ng soft drink. Naalala ni Gozo na pareho silang nasa high school, pero madaling nakabili si Sojong ng beer. Nagduda siya na ang beer noon at ang soft drink ngayon ay kapwa mayroong malabo na pinagmulan. Sinabihan niya si Chunhei na itapon ito, pero biglang inilagay ni Chunhei ang soft drink sa kanyang bag dahil sa issue kay Sojong, lumalaki ang agwat sa pagitan nila. Tumawag si Gozo sa kanyang nanay para magtanong tungkol sa cell memory. Sinabi ng kanyang nanay na nakarinig na siya ng katulad na kaso sa ibang bansa. Ang mga pasyenteng nakatanggap ng organ mula sa donor ay nagkakaroon ng mga katulad na ugali at gawin ng donor at mayroon pang posibilidad na mahalin nila ang nobya ng donor. Mabigat ang loob ni Gozo. Nakita niyang lumabas si Chunhei at Sojong mula sa isang convenience store na magkahawak kamay. Nalaman niyang nakakita si Sojong ng magandang alahas at nagsimula na namang mawalan ng kontrol sa sarili. Gusto niyang umalis kaagad pero parang nakapako ang kanyang mga paa sa lupa at hindi makagalaw. Habang nakikipaglaban siya sa sarili, biglang dumating si Chunhei at hinila siya palabas. Tinanong ni Gozo si Chunhei, ang pagmamahal mo ba kay Sojong ay dahil sa cell memory? Sumagot si Chunhei na noong una niyang makita si Sojong sa klinik, umibig na siya sa kanya sa unang tingin. Pilit na pinipigilan ni Gozo ang kanyang pait at binalaan si Chunhei, ang pakikisama sa mapanganib na tao ay maglalagay din sa iyo sa panganib. Kahit ano pa ang nararamdaman niya para kay Sojong, kailangan niya itong putulin kaagad. Hindi nakinig si Chunhei at sinabi niya kay Gozo na huwag na itong makialam sa buhay niya. Biglang nawala ang wallet ng isang babae sa klase. Lahat ay tumingin kay Sojong, kasama na si Gozo. Napakahirap para kay Sojong ang bawat sandaling napapalibutan siya ng mga tingin na puno ng pagdududa. Sa kabutihang palad, nakita ng babae ang wallet niya sa loob ng kanyang bag, kaya nalinis ang pangalan ni Sojong mula sa walang basehang paratang. Inilabas ang resulta ng pagsusulit at si Chunhei at Sojong ay nasa top 5. Habang si Gozo ay nasa top 5 na pinakamababa. Hinarap ng guro ang dalawang grupo sa isagi-isa at pinatunayan na ang mga nasa ilalim ng listahan. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw tungkol sa pagnanakaw ni Sojong, unti-unting lumayo ang kanilang relasyon. Dati-rati ay laging magkasama pero ngayon ay laging mag-isa si Gozo. Ang chismis tungkol sa pagnanakaw ni Sojong ay kumalat sa klase. Hinulaan ng lahat na ito ang dahilan kung bakit madalas lumipat ng paaralan si Sojong. Dagdag pa rito, hindi na rin nakikipag-usap si Gozo kay Sojong marahil ay nakita na niya ang tunay na ugali ni Sojong. Nagkamali si Chunhei sa pag-aakalang si Gozo ang nagpakalat ng chismis tungkol sa pagnanakaw ni Sojong. Kaya hinanap niya si Gozo para kumprontahin. Hindi maintindihan ni Gozo kung bakit mas mahalaga si Sojong kay Chunhei kaysa sa kanilang matagal ng pagkakaibigan. Inungkat niya kay Chunhei kung alam nitong magnanakaw si Sojong pero gusto pa rin niyang makipag-date rito. Nag-away sila ng matindi dahil sa kanilang hindi pagkakasundo. Nakarating ang insidente sa guro at pareho silang tumahimik. Ano man ang itanong ng guro, hindi nila sinabi ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Napilitan ng guro na tawagin ang lola ni Chunhei. Gusto ng lola na ayusin ang alitan sa pagitan ng dalawa at pinaupo si Gozo sa tabi niya. Galit na galit si Gozo at ayaw niyang lumapit. Sa daan pa uwi, gusto ng lola na maging tagapamagitan kaya inanyayahan niya si Gozo sa kanilang bahay. Ngunit tumanggi si Gozo. Nais niyang mag-isang kumalma. Pinayuhan ng lola si Chunhei na umuwi muna at susunod na lang siya pagkatapos niyang maibenta ang lahat ng bulaklak. Nang gabing iyon, nagkaroon si Chunhei ng parehong bangungot na madalas maranasan ni Gozo.
Napanaginipan niyang nakita niya ang kanyang maisakit na kapatid na nakatingin sa kanya ng maisakit na mukha. Nagising si Chun-Hai. Napansin niyang alas 5 na ng madaling araw pero wala pa rin ang kanyang lola. Lumabas siya para hanapin ito sa ulan at nakita niyang nakahiga ang kanyang lola sa daan dahil sa hemorrhagic stroke. Kinabukasan, hindi pumasok si Chun-Hee sa eskwelahan. Hindi mapakali si Gozo, nag-aalala na may nangyaring masama sa kanya. Ipinagbigay alam ng guro kay Gozo ang balita na malubha ang sakit ng lola niya. Tumakbo si Gozo ng matulin at nagsisi siya na 2 beses niyang tinanggihan ang lola kahapon. Pagdating niya sa ospital, nasa operating room na ang lola. Pinayuhan niya si Chun-Hee na huwag umiyak dahil ayaw ng lola sa mga iyakin. Tumahimik si Chun-Hee at tumango. Nagdasal siya na ligtas na matatapos ang operasyon ng kanyang lola. Pagkatapos niyang maihanda ang post-operative room para sa lola, humingi ng paumanhin si Chun-Hee kay Gojo na hindi sana sila nagalit sa isa't isa. Diretsong sinabi ni Gojo na kumpara sa kaligtasan ng lola, ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga. Ngayon, gusto lang niyang ligtas na makalagpas ang lola sa operasyon. Bumalik si Chun-Hee sa lakas, natapos ang operasyon, ngunit hindi pa rin gising ang lola. Inalagaan ng 2 ang lola at sa gabi, natulog ang 2 lalaki sa kwarto ng lola. Ikinuwento ni Chun-Hee ang bangungot na madalas niyang maranasan at nagkataon na parehong-pareho ang panaginip ni Gojo. Napaisip si Gojo kung gaano kalakas ang memorya ng selula at kahit ang mga panaginip ay naibabahagi pa. Ikinuwento niya ang mga detalye ng mga pagbabago kay Chun-Hee at sinabi niya na pinagaling niya ang paningin ni Chun-Hee. Mamaya, kapag kumita si Chun-Hee, kailangan niyang ibigay ang lahat kay Gojo bilang bayad sa pagpapagaling niya ng paningin ni Chun-Hee. Tumawa si Chun-Hee at pumayag at bumalik ang 2 sa kanilang dating pag-ugali. Sa panahong nasa ospital ang lola, nagpapalitan ang 2 lalaki sa pagpasok sa eskwela. Unang bumalik si Chun-Hee sa eskwela at nakasalubong niya si Sojong sa pasilyo. Nagpaalam si Sojong sa kanya, sinabing magpapahinga muna siya sa pag-aaral. Taos pusong binati ni Chun-Hee si Sojong ng lahat ng maganda, habang si Gojo naman, mag-isa kasama ang lola, ay hindi mapigilang umiyak. Nagpasalamat siya sa lola sa pag-aalaga sa kanya sa mga nakaraang taon at sa pagtuturo sa kanya kung ano ang pag-ibig. Hiniling niya sa lola na sana ay gumising na ito at huwag silang iwan ni Chun-Hee. Ngunit hindi na narinig ng lola ang kanyang panalangin at sa huli ay pumanaw na may panghihinayang. Sa sandaling natanggap ni Chun-Hee ang tawag sa telepono. Mayroon na siyang masamang pakiramdam. Chun-Hee, anong gagawin natin? Inilagay ni Chun-Hee ang larawan ng lola kasama ng iba pang mga mahal sa buhay at sa sandaling iyon, naging ulila na talaga siya. Sinabi ng nanay ni Gojo kay Chun-Hee na mag-impact ng mga gamit at lumipat sa kanilang bahay at masaya siyang pumayag. Pagkatapos nilang asikasuhin ang libing ng lola, bumalik ang 2 sa paaralan. Ngunit bumalik ang pananakit ng ulo ni Chun-Hee at pagkatapos ng 1 buwan, bigla na lang siyang nawala. Ibinigay niya ang kwintas ng lola kay Gojo. Inaasahan niyang ang mga bangungot na magpapahirap kay Gojo sa hinaharap ay siya na ang magdaranas. Nais lamang niyang mamuhay si Gojo ng payapa at masaya at lumipas ang 16 na taon sa isang iglap. Nagtatrabaho si Gojo at ang kanyang kaibigan na si Suntak sa isang psychiatric clinic. Alam ni Gojo na ang pananakit ng ulo ni Chun-Hee ay tinatawag na generalized anxiety disorder. At sa loob ng mga taong ito, patuloy pa rin niyang hinahanap si Chun-Hee. Umaasa siyang personal na mapagagaling niya si Chun-Hee, ngunit wala itong resulta. Sa kabaligtaran, pagkatapos ng 16 na taon, si Sojong ay naging isang malaking bituin. Nagpakita si Sojong sa harap ni Gojo at nagdulot ng gulo sa industriya ng entertainment dahil sa pagnanakaw at napilitang kanselahin ang kanyang trabaho. Nagtago siya sa bahay ni Gojo at pagkatapos ng maraming taon, nalaman ni Gojo na ang hindi makontrol na pag-ugali ng pagnanakaw ni Sojong ay tinatawag na premenstrual kleptomania. Ilang araw bago ang kanyang regla, hindi makontrol ng pasyente ang pagnanais na magnakaw at nahihirapan siyang pigilin ang kanyang sarili habang ginagamot ni Gojo si Sojong. Ang mga inosente at lumang alaala ay bumalik at naglakas loob siyang hawakan ang kamay ni Sojong. Ang pag-ibig na namiss niya maraming taon na ang nakakaraan ay sa wakas ay naging totoo. Inamin ni Sojong na pinapunta siya ni Chun-Hee para hanapin si Gojo dahil matagal nang alam ni Chun-Hee ang nararamdaman niya para kay Gojo. Habang nag-uusap, biglang huminto si Sojong at sininyasan si Gojo na tumingin sa unahan. Lumingon ang figura sa unahan at ito ay si Chun-Hee na nawala sa loob ng 16 na taon. Tumakbo si Gojo upang yakapin si Chun-Hee at pagkatapos ng maraming taon, ang nawawalang pagkakaibigan ay sa wakas ay muling nagkita. Nag-reunite sila at tinanaw ang kanilang sarili noong sila si kabataan mula sa malayo. Ang mga taon na magkasama nilang pinagdaanan ay hindi natangay ng agos ng panahon, ngunit napanatili ng buo sa mga alaala ng bawat isa at naging mas bago habang lumilipas ang mga taon. Nagtatapos na ang pelikula dito. Salamat sa inyong interes at pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang suportahan kami.